So sa bidyong ito, pag-usapan natin kung bakit at tuwing kailan ba natin dapat palitan ang ating mga brake fluid sa ating mga motor, ano yung mga senyales na palitin na ito, at kung paano i-DIY yung pagbi-bleed o pagpa-flush at paglalagay ng bagong brake fluid sa ating mga motor. So para sa mga hindi nakakaalam, ang brake fluid ay nakalagay po sa loob ng ating mga brake master at part po siya ng ating hydraulic disc brake system. So yung ating mga brake fluid po dito ay hindi katulad ng mga normal na tubig lang, dahil yung ating brake fluid ay non-compressible or hindi po siya naiipit, hindi katulad ng tubig. So ibig sabihin, kapag nag-apply ka po ng pressure sa ating brake fluid, mata-transfer po yung pressure sa kabilang panig. So para mas magets nyo, explain ko po kung paano gumagana yung ating braking system dito. So dito, kapag nag-apply po tayo ng pressure dito sa lever, pag pinihit po natin yan, may makikita po tayong maliit na piston dyan. So kapag pinihit po natin to, may tutulak po niya yung piston dyan. So yung piston na yan, yung pressure dyan is rekta po siyang ma-apply dito sa ating mga brake fluid dito, kasi rekta po yan or magkadugtong po yan. Dito, reserve po yan ng mga brake fluid sa loob niyan. Mamaya bubuksan po natin yan So kapag nag-apply tayo ng pressure dito, mape-pressure din yung ating part ng brake fluid dito, at may kable po yan na dediretso papunta sa ilalim. Take note, magpe-pressure tayo, mag-apply ng pressure sa level, ay yung pressure dadaloy po yan papunta dito sa cable, papunta po dito sa baba sa braking system po natin. Dito yung pressure rerekta po sa ating caliper. So tawag po dito sa part na to caliper. Sa loob po ng ating mga caliper, nandun yung piston. Yung piston na yon parang bilog lang yon. So parang barrel po siya. Kapag yung pressure na-apply na dito, unang ma-apply yung pressure sa ating mga piston. So yung piston natin, maitutulak po siya ng bahagya. Depende sa pihit po natin ng lever. Ngayon, yung piston na yon ay iipitin naman po yung ating mga brake pad dito. So yung brake pad po natin, yan po yung umiipit sa ating mga rotor disc natin. Ngayon, syempre, kapag naipit na po yung mga brake pad natin, may ipit na rin po itong ating mga rotor disc na magiging dahilan na makakapagpreno tayo or babagal po yung andar ng ating mga motor. So ganun po yung nagiging trabaho ng ating mga brake fluid. Kumbaga, nagiging medium po siya para ma-transfer yung pressure mula sa pagpiga dito papunta sa cable at papunta dito sa ating mga rotor disc para makapagpreno po tayo. So ibig sabihin ngayon, kung wala po yung brake fluid po natin dito, walang laman yan, wala pong dumadaloy na brake fluid dyan, hindi po gagana yung ating mga braking system dahil walang magta-transfer ng pressure mula dito papunta dun sa ilalim. So yun yung tinatawag na hydraulic braking system natin. So kaya naman yun yung tinatawag na hydraulic braking system po natin. Gumagamit po tayo ng hydraulic fluid para ma-transfer yung pressure. Also, yung mga brake fluid po natin dito, tandaan din natin na nagsisirculate lang yan sa ating mga braking system. So, hindi po dapat nababawasan yan. So, kapag nag-apply tayo ng pressure dito, bababa yan, tas minsan babalik yan. So, umiikot lang yan, nagsisirculate lang yan. By the way, kung di ko pa pala nasasabi, ito yung part na kung saan pwede po natin makita yung level at yung linis ng ating mga brake fluid. So parang clear glass po yan, pero yung pinakalaman po niya nandito sa loob. So ito yung pinaka-access natin para makita kung nababawasan po yan or kung marumi na po yan. By the way, dagdag ko lang din, minsan nababawasan po yung ating mga brake fluid kapag umabot na po siya dun sa temperature or sa boiling point kung saan mainit na po siya ng sobra. So umiinit po yan lalo na kapag ginagamit po natin yan sa mga pababang kalsada, lalo na yung mga sobrang tarik at nakababad po tayo sa ating mga preno. Sa part po kasi na yon, iinit po siya, aabot sa boiling point at mag-evaporate po siya. Kaya naman po minsan nababawasan yan. Kaya naman kung sakaling nabawasan yung ating mga brake fluid, pwede po natin buksan yung ating mga brake master at dagdagan lang po ng laman yung ating mga brake fluid. By the way, may indicator po tayo dito sa brake master natin kung saan kapag umabot na po siya dyan sa level na yan, ay kailangan na po nating dagdagan para goods pa rin po yung preno natin.
Ngayon, kung sakaling umabot na po tayo sa time na lagi na pong nagbabawas yan, siguro mga everyday nagbabawas na po yan, baka po may leak na po yung ating mga braking system. Check po natin yung mga cable, kung may mga sugat po yan, kung may mga maagos po or may mga butas, kung saan pwede pong lumabas yung ating mga brake fluid, lalo na dito kapag medyo maluwag yan or dito kapag loose po yung mga tornilyo. So check lang din natin. Pero usually po hindi naman po malakas kumain ng brake fluid yung ating mga motor. Actually yung akin, hindi ko pa dinagdagan ulit yung ating mga brake fluid simula nung nabili ko yan. So nandito pa rin siya sa level na pinakataas. So madalang lang na nababawasan po yan. So kung sakali mang hindi po bumababa yung level niya at hindi po tayo nagdadagdag, wala na po ba tayong dapat ikapag-alala? So isa pa po sa dapat nating tandaan, dahil nga po yung ating mga brake fluid ay nagsisirculate lang or umiikot lang sa ating mga braking system, bumababa, tumataas, minsan nagkakaroon po ng time na nakokontaminate po yan at dumudumi sa mahabang panahon ng paggamit natin. Ngayon, papasok na po yung tanong kung kailan ba natin dapat palitan or i-flush yung ating mga brake fluid at palitan ng bagong brake fluid. So kung pagbabasihan po natin yung manual, makikita po natin doon na every 2 years palitan or replace po ng bagong brake fluid. Pero minsan depende sa sitwasyon. Katulad na lang po nito. Yung sa akin kasi medyo madilaw na yan. Actually kung titignan nyo sa inyo kung bago yung mga motor nyo, transparent po yung kulay niyan, malinaw pa po talaga yan. Ngayon kung umabot pa po kayo sa time na hindi pa nagto 2 years pero ganito na karumi, medyo madilaw na, actually ma-orange na, ma-brown na nga, pwede nyo na pong i-flush at palitan ng bagong brake fluid yung inyong mga motor para mag-operate po or para maging smooth pa rin po yung ating mga pagpreno at braking system. Pero kung dumarating kayo sa time na nababawasan lang ng pakonti-konti, magdagdag lang po kayo. So ulitin ko lang, every 2 years palit ng bagong brake fluid, tapos kung medyo marumi na, pwedeng unahan nyo ng palitan kahit hindi pa dumarating yung 2 years. Pero yung iba ginagawa nila 1 year, yung iba 6 months, nasa sa inyo na yan. Pero yung sa akin medyo marumi na at matagal na rin, halos 2 years na rin. So magpapalit na po tayo at magpa-flush ng bagong brake fluid. So proceed na po tayo sa pagdi-DIY palit ng brake fluid po natin. Baka iniisip nyo madali lang po yung concept. Papalitan lang po natin, tatanggalin yung luma, lalagyan ng bago. Mali po. Ang gagawin po nating procedure is bleeding. So ano nga po ba yung pagbi-bleed dito sa ating hydraulic system? So yung pagbi-bleed po, kung si-search nyo rin po sa Google, ay process ng pagtatanggal ng hangin sa ating mga hydraulic braking system. Uulitin ko lang po, yung ating mga brake fluid is non-compressible at yung hangin ay compressible. Ibig sabihin, kapag nahaluan po or nalagyan ng hangin sa pagitan ng ating mga hydraulic system, ay magkakaroon ng tendency na hihina yung kapit ng ating pagpreno. So dahil kung nagkaroon man ng hangin yan sa loob, pag pinihit po natin yan, yung hangin, mapipisa pa po yan dahil nga compressible. So kapag pinihit po natin ito, may part na pipisain pa po niya yung hangin at minsan konti na lang yung part na pipisain po niya yung brake fluid. Kaya naman kapag dumating tayo sa point na may hangin yung ating mga braking system at halimbawa medyo mabilis yung takbo mo at gusto mong pumreno dito sa front brake mo, hindi siya masyadong kakapit at pwedeng mag-cause ng aksidente. So isingit ko na rin yung pagbi-bleed is ginagawa kapag mahina yung preno. So minsan kahit puno po yung ating mga brake fluid pero mahina yung kapit ng ating mga braking system or ng ating lever kahit itodo po natin, kailangan po natin gawin yung process ng pagbi-bleed. So ngayon dahil magre-replace po tayo ng ating mga brake fluid, same process lang din po yung gagawin natin. Bleeding din po yung gagawin po natin dahil ayaw po natin na malagyan ng hangin yung ating mga braking system. So ito na po yung mga gagamitin natin sa pagbe-bleed. Unahin na po natin yung brake fluid. DOT3 po yung ginamit natin. Extreme synthetic brake fluid. At pwede po yung DOT4 dahil sabi naman po dito sa cap, DOT3 or DOT4. Sahuran po or paglalagyan ng lumang brake fluid, kailangan din po natin ng hose. So dito po dadalo yung ating mga brake fluid. So pwedeng hindi transparent. Kailangan din natin ng 8mm na open or close wrench. Ito naman po is optional lang. Pwede tayong gumamit ng syringe. So, ang purpose po niyan is pang sip-sip natin ng brake fluid sa brake master natin.
So kung wala po tayo niyan, is pwede naman pong gumamit ng bulak or cotton buds. So ang first step po natin ay i-open natin itong brake master or itong takip ng ating mga brake fluid. Gamit lang po tayo ng Phillips screwdriver dyan. At bago natin buksan tuluyan yung takip ay kakailanganin din po pala natin ng basahan. So yung basahan po na yan is ipapalibot po natin sa ating mga brake master or sa ating mga brake fluid para hindi po matuluan yung ating mga motor. So dahil yung brake fluid po na yan is medyo matapang, pwede po siyang makaapekto or makasugat ng ating mga fairings. So sa part natin, binasahan natin yung basahan at pinunasan pa natin yung mga fairings para kung sakali mang may tumulo ay hindi po madadamage yung ating mga fairings. So ako, para mas safe, nilagyan ko pa ng isang basahan dito sa pinakailalim para hindi talaga matuluan yung mga fairings natin. Then proceed po tayo dito sa may ilalim, dito sa may caliper po natin. So dito sa part na to, dito po tayo magbi-bleed. Hanapin lang po natin itong parang may maliit na takip dito at i-open natin yan. Yan po yung tinatawag natin na bleeding valve. So dyan po lalabas yung mga brake fluid. At pagkatapos gamit po yung hose natin ay isasaksak po natin siya dito sa ating bleeding valve. So dapat wala pong makakalabas na hangin po dyan at sobrang intact. So yung dulo ilagay po natin dito sa sahuran natin. So dito sa part na to, yung dugtungan ng hose at saka bleeding valve natin, kailangan intact po yan, sobrang intact. Sa case ko, nilagyan ko pa po ng aluminum na panlock yan para ma-assure po natin na walang makapasok na hangin at hindi po tumulo. Also, dito rin sa wrench na gagamitin natin, kung close wrench po yan, una po natin siyang isaksak sa valve tapos yung hose. Pero ito, dahil open wrench lang po tayo, may sasaksak po natin siya kahit nahuna yung hose. So balikan lang po natin yung takip natin dito. So pwede na po natin siyang tanggalin. So tatlong layer po yan. May plastic pa, tas may rubber part. At sobrang sealed po talaga. At bubungad na sa atin yung napakarumi, medyo brown na brake fluid natin. So palitin na po talaga yan. Also napaka-satisfying na po yung bleed pag ganyang karumi. So tabi lang po muna natin yung takip. Pugasan natin bago ibalik mamaya. So ang gagawin naman po natin sa brake fluid natin dito ay babawasan po natin yan. So dahil ang concept po natin is i-bleed po natin or tatanggalin yung lumang brake fluid, dito sa part na to pwede na po natin bawasan para hindi na po dumaan dun sa baba. So babawasan lang po natin siya gamit yung bulak or syringe, depende sa kung anong meron po tayo. Kung bulak yung gagamitin natin, isawsaw lang po natin siya para masipsip at mabawasan po yung brake fluid po natin. Tapos kung syringe naman po yung gamit natin, ganun din yung concept, babawasan lang din natin. Pero kung ano naman yung gagamitin natin, ang tatandaan po natin dito ay babawasan lang po natin siya hanggang sa part na hindi po siya masisimot or hindi po siya aabot sa level na matatanaw na po natin yung butas. Kapag po kasi umabot siya dun sa part na may butas or nasimot po natin yung laman yan, is may papasok na po na hangin. So mahihirapan po tayong mag-bleed kapag napasukan ng hangin yan. So dapat ganito pa karami yung matira para hindi prone na mapasukan ng hangin yung butas po niyan. So medyo mababa na po yan at malapit na po siya sa pinakababa. So bago po tayo mag-bleed ay dadagdagan na po natin yan ng bagong brake fluid. So buksan lang po natin yung selyadong brake fluid po natin. Importante na selyado at hindi pa nagamit yung brake fluid na gagamitin natin na dahil kung gamit na yan or nabuksan na, hindi na effective yon dahil napasukan na ng hangin. Sign na selyado talaga siya is may nakadikit pa siya na extra na cover katulad niyan. So butasan lang natin para dyan tutulo. Tapos dagdag na natin yung bagong brake fluid po natin. So yung lalagay po natin dito, i-bleed din po natin yan dahil hahalo pa po siya dun sa marumi or dun sa huling brake fluid na natira po dyan. Kaya naman kung makikita nyo, medyo brownish pa siya sa part na yan. By the way, sa part na to, pinalitan ko nga pala yung pang-lock or pang-sikip ng hose natin. Yung gamit kasi natin kanina, medyo nasugat yung hose natin at may tumutulo. So ngayon, yung ginamit po natin is parang yung takip ng headset, pampasikip lang natin sa hose para walang sumingaw or makapasok na hangin. So sariling diskarte na lang talaga yan. Ang importante, walang makapasok na hangin. Tapos dito sa part na to, tinalian pa natin siya ng alambre para hindi magalaw yung hose natin kapag nagbi-bleed na tayo. So yan, ready na tayo sa pagbi-bleed. Sa part na to, dalawang video na yung makikita nyo. Isa na nakatutok sa ating caliper or sa bleed screw at isa na nakatutok sa ating mga lever. So meron po kasi tayong susundan na step by step process para ma-bleed po natin siya ng maayos. Sa first step natin, gamit yung 8mm na open wrench ay ikutin natin counterclockwise or paluwag yung ating mga bleeding screw.
So sa pamamagitan niyan ay magkakaroon ng access yung ating mga brake fluid para makalabas sa ating mga hose. So pagkatapos nating ma-open yung bleeding screw, ang next step naman ay pipigain natin yung lever para maitulak or maipressure palabas yung ating mga brake fluid. At bago natin i-release yung lever ay isara muna natin yung bleeding screw natin sa pamamagitan ng pag-ikot ng open wrench natin ng clockwise. At kapag naisara na yung bleed screw ay saka pa lang natin i-release yung ating mga brake lever. So ginagawa po natin ito para hindi bumalik yung hangin at wala ring makapasok na hangin sa ating mga braking system. Ulitin lang natin para magets nyo. Open, piga, sara, release. So dito naman sa top view natin sa may lever, ulitin natin, open, piga, sara, release. So kailangan lang natin kabisado yung steps at dapat mabilis din yung kamay natin para walang makapasok na hangin dyan sa loob ng caliper natin or sa braking system natin. So another tip pa po bago po natin gawin yung step 1, piga-pigain po natin yung lever katulad nito para ma-check po natin kung lumalambot yung ating mga preno. Pag medyo lumambot kasi yung ating lever, ibig sabihin may nakakapasok na hangin sa ating mga hose. So kailangan po natin i-check yung dugtungan kung okay pa ba. Pero kung matigas naman siya, ibig sabihin wala pong nakakapasok na hangin at goods lang na ituloy-tuloy natin yung procedure po natin. So ito, tuloy-tuloy lang po tayo sa ginagawa nating pagbe-bleed. So open, piga, sara, release. Tapos piga-pigain po natin yung lever natin, tansyahin natin kung medyo lumalambot. So dito sa part ko, medyo matigas naman yung lever at hindi siya lumalambot. Kaya naman tuloy-tuloy lang din tayo sa paggawa ng procedure. Tapos also gagawin po natin to hanggang sa ma-bleed po natin yung nandito sa brake master natin. Kung matatandaan nyo, medyo marumi pa yung laman yan. Also medyo madilaw at luma na, kaya kailangan ma-bleed po natin ng maayos yan at mailabas po natin. Tandaan lang din natin yung concept natin na kailangan natin mapalitan yung lumang brake fluid dyan sa loob ng bago. So dito sa part na to, muntikan na po natin siyang nasimot, which is hindi advisable dahil may makakapasok na hangin kapag nasimot po natin yan. So make sure natin na binabantayan po natin yung brake master natin. So dito dadagdagan pa po natin siya tapos ibibleed pa po natin dahil medyo maitim pa yung nakukuha natin. Ibig sabihin hindi pa nabibleed ng buo. So tuloy-tuloy lang natin yung pagbe-bleed muna. Lagi din natin i-check yung lever natin. Kung medyo matigas pa yan, ibig sabihin walang nakapasok na hangin. Pero kung medyo lumalambot, baka may nakapasok na hangin sa brake lever or dun sa hose natin dito sa bleeding screw. By the way, dito sa part na to, medyo palinis na yung nakuha natin. Yung una kasi natin nakuha medyo marumi. So ibig sabihin, konting bleed pa at mauubos na natin yung maruming brake fluid. So sa part na to, medyo malinis na yung nakuha natin at malayo na siya dito sa mga unang nakuha natin. So goods na tayo sa pagbe-bleed. So bago natin tanggalin yung hose natin is basain muna natin siya ng tubig para if ever may tumulo is hindi masira yung mga pintura natin. So shoutout po pala sa Extreme One dahil ito po yung gamit natin na product na talaga namang quality. Proceed na po tayo sa ating mga brake master. So daragdagan na lang po natin yan ng brake fluid natin. At pag nag-bleed po tayo, tandaan natin, wag natin isasagad or sisimutin yan na kasi may makapasok na hangin. So ngayon, dadagdagan na lang po natin yan para malinis na yung dumadaloy sa ating mga brake line. So sa pagdaragdag po niyan, kailangan sumakto lang po sa guhit ng ating mga brake master. So meron pong guhit dyan, kabilaan. Kung medyo sumobra man po, pwede naman po nating bawasan yan. So yan, goods na po tayo dito sa ating reserve. Saktong-sakto yung brake fluid at bago na ulit. Para naman po sa mga takip ng ating brake master or brake fluid, hugasan lang natin ng maigi, then patuyuin maigi bago po natin yan ibalik. Last check bago po natin isara yung brake master po natin or takip ng brake fluid. Pigain lang po natin yung lever natin. So dito sa case natin, napakatigas na po, napakalakas ng kapit. So mamaya, check natin sa gulong kung makapit po siya. Sa pagbalik ng takip, kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin ibabalik. So nasa ilalim po yung rubber, nasa itaas yung parang plastic part. Tapos nasa itaas na part yung pinaka-cover or yung part kung saan mababasa natin yung instruction dyan.
So itornilyo lang natin ng maayos at mahigpit para hindi po sumingaw. By the way, wag din po natin kalimutan yung rubber na takip dito sa bleeding screw natin at nakahigpit po dapat yung bleeding screw natin para walang sumingaw po dyan. Brake check ulit tayo, yung lever napakaganda ng kapit, tapos dito sa gulong manual checking, mabilis yung response ng preno natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, bleed ng ating mga brake fluid. Bye bye!